At mamaya po, mamaya ay may makakapanayan po tayong live dito sa ating studio, special nating bisita, na tuturuan tayo no, kung paano ba magsimula ng negosyo dahil napakarami niya na pong negosyo. At, gawin natin siya model. Lalo na sa ating mga nakikinig ngayon na nasa abroad na gusto na umuwi ng Pilipinas at may puhunan na. Tingnan po natin baka ito yung mga isa sa mga negosyo niya, yung maging inspirasyon natin para, alam mo yun, magkaroon ng another source of income. Alright? Sa bayan pong napapakinggan ang inyong KNB News sa WRPP. Maraming salamat, Sir Dick Villanueva. Gusto ko rin po pasalamatan PRC President, Ms. Isadro Santos. And of course, La Visual Corporation. Good evening po sa inyo. Ms. Lalaine Geronimo, good evening po. So, dyan lamang po kayo. Magpabalik pa ang KNB News. To digital, we make it proud. Interactive campaigns in our expert hands. The Visual Corporation, we're the name you can trust. In events and advertising, we're a must. Bring you life to your vision, making it real. With the Visual Corporation, feel the thrill. Product launches, we've got the flair. Corporate gatherings, movie premieres, we're always there. Creative minds, seamless plans from start to end. With our expertise, your message will send. La Visual Corporation, we're the name you can trust. In events and advertising, we're a must. Bringing life to your vision, making it real. With the Visual Corporation, feel the thrill. Grand openings, product launches, we've got the flair. Corporate gatherings, movie premieres, we're always there. Creative minds, seamless plans from start to end. With our expertise, your message will send. La Visual Corporation, we're the name you can trust. In events and advertising, we're a must. Bringing life to your vision, making it real. With the Visual Corporation, feel the thrill. We tell your story, strategic and bold. Crafting unique brands, making them unfold. From venues to staffing, we handle it all. Trust La Visual, we'll never let you fall. Print and digital, experiential too. Eye-catching ads, campaigns just for you. Events that engage, leave a mark so bright. With La Visual Corporation, your future's in sight. A Visual Corporation, we're the name you can trust. In events and advertising, we're a must. Bringing life to your vision, making it real. With a Visual Corporation, feel the thrill. Innovative solutions, creative flair. With a Visual Corporation, we're always there. Contact us today, let's make it shine. My Visual Corporation, where success is yours and mine. Alright, muli po, magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao at gayon na rin po sa ating mga kababayan saan man po kayong panig ng mundo. Ito po ang KNB News, Audrey Guseta mula sa PTV Channel 4. Kasama po natin ngayon ang ating special na bisita live dito sa studio, si Sir Steward Fantilaga. Gandang gabi po sa inyo, sir. Hey sir, magandang gabi. Salamat sa pag-invite and
It's my second time at your program. Yeah. Salamat. And also, we have online ang CEO ng Never Fades Picture Frame, John Brian Tadlip. Good evening, sir. Ayun. Hi, sir. Good evening. Nako, nakamute ata si sir, ah. Hindi ka namin naririnig, sir. Nakamute. Baka may kailangan lang pindutin dyan, sir. Madi-discover mo rin yan. Hello, sir. Wala pa, walang audio. Ayun, baka sa mismong sa mismong gadget niya kung ano man lang ginagamit. Anyway, habang hinintay natin si sir, balikan po muna natin dito sa studio. So, sa ating mga kababayan, the reason why we are guesting yung mga kagaya ni Sir John Brian at saka ni Sir Stewart every Friday dito sa programa is because gusto natin magkaroon ng inspirasyon. Gusto natin mag-move on sa mga pangit na balita na binabalita natin araw-araw. No? Gusto natin doon sa progress. So, sir, kayo po ay naging OFW before? Yes, I'm work as an OFW, 6 years abroad sa Saudi Arabia. Saudi Arabia. Ano pong trabaho niyo doon? Admin, Admin. secretary, legal and ang last ko yung contract and legal department. Okay, sa opisina po kayo? Yes. Okay. So, ilang years po kayo doon? 6 years. 6 years kayo nagtrabaho. So, bakit kayo nag-decide na umuwi dito sa Pilipinas? Actually, wala naman talaga akong choice para mag-go ng abroad eh. Kasi wala namang, during the time, sobrang hirap talaga, walang capital. So sabi ko, ipon lang ako, tapos para makapaggawa ng capital, para makapag-create ng business. So yun yung pinaka-ultimate goal ko. Kahit nandun pa ako sa abroad, nagtitinda-tinda rin ako eh. So kasi sa opisina namin, kasi minsan, pag nasa production kami or minsan sa site na na-assign, tawag nito, bumibili ako ng mga groceries, mga soft drinks, para pang merienda. So through that, ini-exercise ko na talaga yung pagiging businessman. Okay, pero hindi mo talaga inaral yung pagiging negosyante. Ay hindi, it's my passion. Passion. Oo. So, pero nung kolehiyo, ano yung tinake mo? Ano pa? Anong Business administration. business administration? Connected pa rin naman pala. Okay. So, nung umuwi ka sa Pilipinas, nag-isip ka na mag-open ng business? Actually, hindi siya yung pag-ano talaga eh. Babalik dapat ka sa Saudi Arabia. So, dala-dala ko na yung aking 2013, mag-exit ako para magkasama kami ng misis ko doon sa Riyadh. I was in Jeddah. So, siguro it's not purpose talaga ng Lord na magano. Tapos, ang hirap. Kasi dala ko ng passport, lahat-lahat ng document. Tapos, ang employer pa namin doon, semi-government, kasi yung may-ari doon is French. Pero wala eh. Ang hirap. So, sabi ko, parang frustrated na ako. Sabi ko, ang ganda pa naman ng package. Pero sabi ko, may purpose ang Lord. And then sabi ko, natigil na ako, sama na to. Sabi ko, magnegosyo nga ako. Wala akong maisip. Mag-junk shop. Junk shop? Oo, junk shop. Okay. Saan ka kumuha ng idea na Wala. Kasi wala kaming choice. Sabi ng kaibigan, ang kakilala ko, junk shop, anong magandang negosyo? Junk shop na lang. Kasi madali lang yung simulan. Kasi pupunta lang sila sa inyo. Tapos, 50,000 lang din kasi yung pera ko. Okay. Tapos, syempre, nag-rent lang kami ng isang lugar, yung lote doon, na para naghanap kami ng mga yero, ng bakal, para masimula lang balong-balong lang siya talaga. So, doon nag-create yun na ganun pala ka-importante. Kapag ikaw need, kahit lumang yero, mga bakal na parang basura na sa iba, importante pala sa iyo. Kasi out of scarcity or financial budget. Pag walang wala. Yes. Yun yung sinasabing hanggat maikli ang kumot, matutong mamalok. Correct. Okay. Tapos, doon ako nagkaroon ng idea na later on, 6 months lang kami kasi alam mo, naranasan ko nakagat ng daga eh. Ang hirap ang OFW. Tapos ako lang mag-isa. So doon, ang hirap eh. So sabi ng asawa ko, sabi niya,
stop na tayo doon sa ano, kasi ang hirap, ang baho. Lahat na ng mga karton, mga plastic, lahat yan. Basura eh. So, tapos konti lang din naman ang kita. So, nag-concentrate kami sa mga murang yero bakal. Yung mga sikanan, tapos yung mga budgeted kasi marami malapit lang din sa amin na area. So, after that, nag-unti-unti pinopromote namin doon sa social media, tapos sa mga exchange dati pa. Wala pa yung marketplace eh. So, doon, nag-unti-unti nagkaroon kami ng benta. Benta. Nitong yero Yes. na used. Yes, oo. Tapos 2016, naloko pa kami kasi may pumunta sa amin doon, sabi may magandang opportunity daw. Doon naman kami naloko. Scammer din. Na-scam, Diyos ko. $500,000. $500,000. Damay, sabi ko, ang hirap-hirap nun. Pero may awa ang Lord. Mga bantang 2018, kahit ang hirap kasi wala talagang resources sir eh. So, gustuhin ko man, napilitan lang mag-aral na mag-stock market. Inaral ko yung stock market. Tapos, yun, pandemic time, bagsak yung mga stocks. So, yung, for example, ng isang food chain, Jollibee, okay lang ba? So, 76. Tapos yung isang energy, nag-soar siya pagbalik nun kasi nag-reset nun eh. Financial reset during that time, 2019, 20, gano'n. So, sumirit yung profit niya to 100%, 100%, 1,000%. So, doon ko nagkaroon ako ng tawag nito, ng i-post ko sa Facebook. Mga kaibigan ko dating OFW, nag-unti-unti sila nag-invest. Saka na-invest 100,000, 200, gano'n. Through that, nagkaroon ako ng nakaipon kami tuwang-tuwa. For example, nag-invest ka ng 100,000. Bumalik siya 300. Di ba? Ang saya nun? For less than time, 6 months lang, less than 6 months. So, yun, nag-start up. Pero hindi ba mahirap aralin ng stock market lalo na kung wala ka namang background sa business? Inaral ko talaga nun. Kasi kahit yung sa sobrang boring ng buhay na nagnegosyo, instead na halos magpakamatay nga doon nga walang benta, walang inaral ko na How long? ka. How long? Siguro mga 6 months. 6 months mo inaral? Lahat ng ino-offer na libre. Pinupuntahan ko yan. By how? Sa online? Yes, online. May mga free. May mga may mga libre din sa PSE. Meron yun, meron din yung monthly or weekly na seminar. So, attend ako. Okay. Para lang maibsan yung, kumbaga parang sobrang emptiness mo, sobrang hunger for success. Yun talagang, I have no choice but to push myself into maximum in the limit. Okay. So, eto na, napunta ka na ngayon sa stock exchange and then nag-convince ka ng iba mong mga kakilalang OFWs na may puhunan, so sumugal din sila doon. Yes, balik ko baga pinost ko lang naman. Pinost ko yung itong gain niya, araw-araw, ganun, may mga changes sa price kasi bulang reset tapos unti-unti nag-recover. So, natuwa sila. So, unti-unti nagtatanong, how, di ba? So, pinatakta ako. So, may mga naniniwala din naman. So, doon, magkaroon kami ng gain. Binibigyan ko sila ng gain na 50%. O di, wala naman akong pera doon. So, nagkaroon ng pera. So, yun yung pinangbabawi namin doon. Nakasanla yung truck namin noon eh. Okay. Okay. Ngayon, subukan natin na, okay na ba si Sir John Brian Tadlip? Good evening, sir. Wala pa rin. Ayan. Bakit ganun? Ayan, okay naman siya. Ayan na. Hello, sir. Good evening. Okay. Yeah, Welcome good sa evening show, po, sir. Father. Yeah, thank you so much for having me Ayan, parang online. Parang DJ. Parang DJ pa lang, boss, sir. Thank you so much. Okay, Sir John Brian, para po sa kaalaman ng ating mga tagapanood, nasan po kayo ngayon? I am from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro City. Yan. Yeah, from Mindanao talaga. Okay. Mahaba pa naman kwentuhan natin. Tanungin natin Sir John Brian. Well, may mga viewers po tayo, Sir John, na mga OFWs. Gusto na magnegosyo, umuwi sa Pilipinas. Pero wala silang idea dahil buong buhay nila sila po naging empleyado. Ano pong story ng inyong negosyo at ano po ang inyong negosyo? The funny thing about this,
medyo ano talaga, medyo mahirap mag-Tagalog, no? So I just mix it Oh, with go ahead, sir. English. Is Yeah. that okay? Mm. Okay. So, ganito kasi yan. Dapat talaga ako ay magiging OFW. Mhm. Kasi I already have family and I see na my job offer sa China for me to work there as an English teacher, online English teacher. But then, unfortunately, I don't have a diploma. So I guess something is really, God gave me a purpose, kumbaga, kung ganon. Mhm. So, since I thought na yung opportunity talaga is nasa labas, abroad, di ba? So, what I did, I decided to stay with the job that I had. And then, I discovered something or parang trinay ko lang siya sumubok ng iba't ibang business, no? Mhm. Hindi naman siya madali talaga. When you are making a business, hindi siya madali. Lalo na pag-establish, pagbigay ng pangalan, Mhm. and what type of business you're planning. Mhm. Aside from, you don't need to have a big capital. Mhm. Yung interest mo talaga yung pinaka-importante, and at the same time, yung porsigido ka Mhm. na, to learn something, how to make that business grow, Mhm. kumbaga. So, para sa mga OFW na gustong magkaroon ng negosyo, they need to understand kung ano talaga yung gusto nila. Mhm. Kasi passion is really important when you're making a business. It's not just kasi trending to. Like, yung nakikita ko sa online, ito yung pasok or ito yung pwede nating inegosyo, but then you don't have the interest about it, wala talagang mangyayari. Mhm. Kasi you don't like what you're doing. Mhm. You need to make sure na gusto mo yung ginagawa mo. Kasi things will happen, especially when you're establishing the business, things will happen. Like, it's not always good. When you start the business, you might experience a lot of failures in making the business, but then it's really up to you because you're having fun. So that means you don't see the problem itself. You are seeing it na someday it will, there will be turnout, kumbaga, with the business that you are making right now. So ganun siya. So in this business that I created, I don't have any background, kumbaga, but then this is my hobby. Mhm. Since I used to work as a graphic artist, so I edit photos, and parang naging pastime ko lang siya, parang a hobby turns into a business, kumbaga. Mhm. So that's how it is. And though hindi naman siya madali, like I failed so many times, I don't know how what will be the process that I'm going to do since wala naman talaga akong idea how to make this grow. Mhm. So I just learned, and at the same time study with with what we have right now. Especially we are using technology. We're kind of advanced, so we need to use the social media. Mhm. So that's what I did talaga in making this business. So right now, the business that I created is already been functioning so far, and thank God. It's 8 years na po siya. Mhm. So I started from a piece of paper, and I started selling it inside the city. Now we are selling it worldwide. Okay. Etong question ko ngayon. Gaano ka-importante yung product knowledge, yung naiintindihan mo talaga yung ins and outs sa negosyong papasukin mo? Kasi kagaya yung kwento ni Sir Stewart kanina, no? Yung stock market, pinasok niya, inaral niya for 6 months, may mga free sa YouTube and even sa Philippine Stock Exchange, umattend siya ng mga seminars. So gaano ka-importante na bago mo pasukin ng isang negosyo, talagang nauunawaan mo how it works, how the market works, at ano yung mga target market mo, at paano yung produkto mo mapapaganda. Yun. Yeah. So when you're making a business talaga, you need to see the negative side of your business, so that you could also focus with the negative side, turn it to a positive thing. So that's what I did. Ang ginawa ko, hindi ako nakafocus lang talaga sa positive thing about the business. So what I did is I also see what are the disadvantages of my business. So I could turn it into an advantage, kumbaga. So you need to understand talaga how to
what do you call this, adapt with the change as well. Since, example, before we are using newspapers, just like that, blah, blah, blah. But now we're using social media. So you really need to adapt with the change. And it's really important na you need to learn your market, your the people you're selling it to, and at the same time, most importantly, the product that you're selling talaga. Okay. I understand, mag-partner kayo ni Sir Stewart dito sa negosyo ito? Yes, Okay. that's right. So, ang pakilala nyo sa amin yung inyong company na ito at ano yung mga ino-offer nyong services at products. Si JB na. Go ahead, Sir Jen. Yeah. So basically, we call it in the first name. We call it DigiSketch. But then something is just missing with it. Like we are just focusing with a specific product, and then I decided right after like 2 years, 2 years after that I established the business, I changed the brand into Never Fades. So right now we are calling the product that we sell Never Fades. Kasi dati we are only focusing with digital sketch like that, blah blah blah, and we sell it online, and it's basically a picture frame that we can buy in the mall. And medyo mahal po kasi magpa-drawing. So since I'm a graphic artist, so I decided to adapt with the technology we're having. So naging digital sketch na siya. So from the word digital sketch, I need to make it shorter to DigiSketch. So now, since dati, as I have mentioned a while ago, that you also need to focus with the negative part of your business so that you can use it as advantage, kumbaga. Ang nangyari po kasi dati, itong product namin is hindi siya washable. So, pwede siyang masira just in case na mabasa. Okay. So, since Pwedeng- that's the problem. Pwedeng amagin. Yes, that's right. Okay, Kasi we're pag may using an mouse- ordinary paper. Yun ang problema sa mga lumang pictures before, no? Inaabag because of minsan rust, ano? Minsan yung moisture kapag nagbabago yung yung panahon, nagkakatubig sa loob hanggang nasisira na. Ito ibig That's sabihin, right. pinapakita natin sa monitor ngayon na binabasa nyo pa talaga ng tubig itong mga portrait. So, ito'y talaga waterproof. Yes, that's right. And that's the reason why, again, I mentioned a while ago na that was the disadvantage. It's not waterproof. So I need to find a material that is waterproof. Oh. So, and that's the reason why I discovered this brand or discovered these materials that we're using right now. And we've been using this for a couple of years. And I'm so happy na, hindi na siya, it's not a problem anymore kasi, we are promoting to the people na you don't need to you don't need to think about a problem about the pictures that you are having, or maybe you will buy kasi hindi na talaga siya mag-fade. And that's why we call it Never Fades. And the good thing kasi is that aside from it's not it's washable or waterproof, but as well it doesn't have any glass. Okay. So pwede siyang kahit malaglag man siya, hindi siya nababasag. So kasi yun yung disadvantage dati, di ba? Pag once malaglag, nababasag yung picture. So ito hindi na. So one thing as well is that it's not prone sa any reflection kasi that's a problem of typical picture frame, di ba? Pag may ilaw, nagre-reflect, ganon. So this time, wala na talaga siya. And hindi din siya prone sa anay kasi hindi naman siya made of wood. So it's lifetime picture frame. And we are also editors. So since I'm a graphic artist, so I have studied every, it's just a YouTube thing. I don't have, wala akong, hindi ako natuto sa school. It's just self-taught lang talaga. And then yun, ngayon, we are making this business Never Fades kasi we do have this tagline, we value your memories. Very nice, very nice. Oo nga naman kasi I remember kapag
alam mo yun, pag nagkaka-reunion lang sa family, no, kapag may isang nawala sa buhay, mahal sa buhay. And then, yun, dun na naghahanap ng mga pictures na kailangan ipakita sa mas maraming tao. The problem is, lumang-luma na nga yung mga pictures. And then, Oo. ang tagal gawin, mabagal, costly, and then, ang hirap eh. Pero ito, para bang, for a lifetime, kahit i-display mo siya sa bahay mo, gusto mo may sarili kang museo, may sarili kang, Pwede. diba? Pwede eh. Diba? Tapos, Pwede protected siya. siya. Hindi siya mahirap i-maintain. Yun ang pinaka-secret ninyo. Oo, tama. Hindi talaga. Tsaka very lightweight po siya. Actually, very practical siya eh. Very practical nga. Actually, not only for frame, we restore pictures. For example, yung pamilya, walang talagang, walang tawag nito. Wala siyang talagang isang picture. O kumbaga, magkakahiwalay sila. Yes, okay. yes. Wala silang family picture, nasa abroad yung Yes. iba. I-edit ninyo na magkakasama sila. pagsasamahin namin sila, Yeah, naka-formal that's sila. right. Kayang-kaya yan ng never fades. So, depende sa kagustuhan ng client. Correct. Oo. Oh. We can do it. Nung Nagagawa ng paraan. panahon kasi natin, wala pa yan eh. Wala pa. Okay. Okay, bilang panghuli bago ka namin bitawan, Sir John, kindly promote, kasi may mga ang viewers po natin ay from Europe, mga OFWs and Hong Kong, and even dito sa katulad nitong si Gina Agustin na taga Makati, nanonood po sa atin ngayon. Jilly Asis, hello po. Miss Gina. Watching from Cyprus. DJ AC from Hong Kong, hello, good evening po sa inyo. Sino ba ba? Baltasar, good evening po sa inyo. Okay, sir, ano po ang Facebook page kung saan kayo pwedeng ma-contact or phone number or website para kung meron pong interested sa inyo pong mga services and products? Yeah, so right now we are, using the page that we are having. It's JB Tads. And we already have 241,000 followers on Facebook, and the same thing with TikTok as well. Yun. But, so, the good thing is that kahit saan man kayo sa Pilipinas, not a problem. We ship it for free. So, if you are an OFW and medyo mahirap po umuwi, so we can make that, dream na maging complete kayo kahit sa picture frame man lang for a lifetime. So, if you don't have a wedding photo, we can also make one for you. If you don't have a family photo, we can make one for you. Kung may problem kayo sa picture, we can restore it and we can also enhance it. As long na, of course, before we produce it, we'll send you a soft copy for approval, of course. So that's the most important thing. Kasi it's not always about the money, it's always about the memories. Very nice. Yeah. Ay, pinakita natin yung Facebook page ng company kanina, no? Sir Virgil, pakita ulit yan. JB Tads. Ito lamang po mga kababayan ang pupuntahan. I-message nyo po sila. Ito po ang pinaka-question, bigyan niyo po ng idea yung ating mga viewers ngayon kung magkano po yung ganitong produkto po ninyo, no? Halimbawa, 2x2. Ito yung pinaka-common, 2 feet by 2 feet na size ng portrait. Magkano po yung ganun? Yeah, good news by the way sa lahat ng mga OFWs, no? Sa lahat ng mga customers naman talaga. Kasi dito sa JB Tads, wala po kaming editing fee. So, libre po yung editing. Kasi pag magpapa-edit po kayo sa ibang service provider, you need to pay for 9,000. Pero sa amin, libre na po. So, basically, materials ang po yung binabayaran ninyo. So, nakadepende po tayo sa sizes. Pero mostly talaga yung pinapagawa sa amin is 2x3 feet. Kasi yun po yung standard ng wall size. Okay, 2 by 3 mostly. feet. So, yun. And nakadepende po yan kung solo, couple, or family. For solo, it's only 5,000. Excuse me. For couple, it's 6,000. And family, it's 8,000. Again, it's free edit, free enhance, free restoration. And free shipping kahit saan man kayo sa Pilipinas. And we already shipped out more than 5,000 plus pieces na po nationwide in 3 years.
Okay. At least may idea na tayo, no? Mm. So, 5,000 to 3 by 2 feet. So, ang ganda na po nun, mga kababayan. Mm-mm. Ano to, magandang, yung mga asawa dyan, kung wala kayong pangregalo, ito yung best. Yes. Right? Ito talaga. Kunyari, may kasalanan kayo sa mga asawa ninyo, sa misis ninyo. Ito ang magandang pangregalo. Ito yung magandang pambawi. No? Anyway, sir, bilang panghuli ang inyo pong mensahe sa ating mga kababayan, again, please invite them na tangkilikin yung inyo pong business at na ino-offer. Yeah. Again, thank you so much sa lahat ng mga viewers natin, no, worldwide. Ito po ay hindi lang picture frame. Ito po ay para sa legacy na gusto nating magkaroon ng lifetime na picture. Kasi, of course, we are just temporary dito sa mundo. At least may picture frame tayo na pwedeng ipasa sa last generation ng ating family. So that's the most important thing. Again, it's not always about the money, it's the legacy because we always value your memories. Alright, maraming salamat po at more power sa Never Thank you Fade so much Picture po. Frame. Again, maraming salamat po, Sir John Brian Tadlip. Good evening. Thank you so much. Good evening po. Ayan Yan Gonzales watching from Bukid, supporting Stewart SCPA. Ayan. Hello po, good evening po sa inyo. Ayan. Okay, balikan natin si Sir Stewart. Nandun na tayo sa Stock Exchange. Tuloy natin yung life story mo about business. After risking at learning sa paglaro ng investments, saan ka na napunta? So sa roofing solution, roofing business na kami. So 2019, nag-start up kami tapos biglang pandemic. So during the time after na ma-left na uli yung yung ang tawag doon? Yung mga lockdown. Lockdown, sorry. So nag-start na kami ng projects. Kumuha ng projects kami unti-unti kasi kapag benta lang ng benta, may mga limited lang siya. Kasi every now na may mga customer, wala ba kayo may nag-install? So doon kami nag-start up. So during pandemic time, talagang doon kami din bless ng Lord. Kasi isa din sa mga projects namin, yung mga clinics doon sa Est Avenue, Lang Center at saka sa Philippine Mental Health doon sa So isa doon sa nagpaangat din sa amin. Kasi kami lang nung nakakalabas eh. So dahil kasi mga government projects na sinusupply namin. At doon nagsimula po talaga na lumaki through the media partners, and also by 2024, sumabog na talaga ng todo. 2023, 2024, to the help of La Visual, sa lahat, may mga recognitions na kami na award. So salamat sa Lord kasi God is kumbaga rewarding siya despite of sa lahat ng mga pinagdadaanan sa buhay. Gusto ko yung kwento mo kanina eh. 50,000 na lang yung natira sa pera mo. Wala kang ibang choice, walang fallback. Yeah. Wala kang mayamang magulang na Walang support. support. Wala kang mayamang girlfriend, side chick, wala gano'n. So talagang may fear sa puso mo na pag ito pumalpak pa, wala na ako. Right? So hindi ka pwede magkamali. Kailangan mo itong pag-isipan ng gusto. Okay. Dito sa roofing business, now 2026 na. Alam naman natin mahirap ang buhay ngayon. Pero can you say na okay naman ang negosyo mo sa ngayon, ang estado? Sa awa ng Lord, binless kami talaga mula ng pandemic na yun. Doon ko naramdaman talaga na pagmahal ka ng Lord, talagang ibibigay niya sa'yo lahat ng testing. After testings naman, doon namin na experience ng paiba ng paiba. Although may mga challenges, you have to pay the challenges. So, And then doon naramdam na mo talaga namin. Tapos yung, ito pa lang isang story pa doon. So panahon ng pandemic, yung taga Project 6, yung kapitbahay na dinilibera namin, nagsanga-sanga siya because of our good customer service at saka yung good na render na service ng anak nag-spread out. nag-networking, ano? Yes. Kasi yung kumbaga, yung quality ng service ninyo, yun yung puhunan ninyo. Yes. The word of mouth. Word of mouth na naging
kumbaga, nirecommend ng isa hanggang kumalat na ng kumalat. Yes. Okay. Well, it's a good thing na binanggit mo na naging mabuti sa inyo ang Panginoon. And sometimes, pinapadaan tayo sa ganito, no, na mabigat na punto ng ating buhay so that kapag na-achieve mo na yung kalagayan mo ngayon, Mm. babanggitin mo ang Panginoon Correct. sa iyong tagumpay. Di ba? Para maging inspiration to sa ibang taong nawawalan na ng pag-asa. Okay. Bago tayo lumipas sa ibang topic at mag-commercial, nais ko lamang bigyan ka ng pagkakataon. Itong roofing services and your other businesses, paki-promote po ngayon para sa kaalaman ng ating mga tagapanood. Sa lahat po ng mga OFW, sa lahat po ng mga malalayo at gusto magpakabit at magpaayos ng kanilang bahay, you can reach out 0916-941-0707. You can Viber us or visit our ECP Development page. Pupuntahan namin pupuntahan namin ng inyong bahay. I-analyze namin kung anong kailangan, recommendations. After that, bibigyan namin kayo ng quotation. So, kung pasok sa budget nyo, pwede naman natin adjustin ko based dun sa budget at pangailangan. Kung gusto mo aesthetic, lahat naman meron nagagawa ng paraan. So, easy kami actually, hindi ginagawa namin to hindi lang for money making. Ito na yung ministeryo namin. Ito na yung aming way na papasalamat sa Panginoon para matulungan yung mga tao na nangangailangan sa kanilang mga bubong. No? Kasi maraming mga tao mayayaman pero niluloko sila sa services, sa mga materialis na hindi sapat, hindi value for money ang binibigay. Pero sa ECP Development, value for money. We value your lahat ng mga pinaghirapang pera. Binibigay po namin talaga kahit minsan after sales, pinapalo up namin may problema or any na mga recommendations. Sometimes nakakakuha pa kami ng mga referrals. Ayun, sa kapitbahay, sa kumari, ganito, ganyan. Because we're in there. At saka yung legacy na ino-offer namin nga, we value them as we value sa kanilang investment. Kasi Okay. investment yan eh. May Facebook page kayo, sir? Yes, meron. ECPA Development, yung page po namin. Pakita natin sa server kung meron tayo. Again, sir? ECPA Development. Or ECPM Trading, kasi yun naman yung former name namin. ECPM Trading. Okay. Pakita lang natin. Dapat pala, may ginawa akong video sa inyo na isang araw. Dapat pala flash screen natin. Anyway, mahaba pa po ang ating pag-uusapan. Maya-maya po lamang. Magbabalik pa po kami ni Sir Stewart para napag-usapan naman natin yung mga ano ba yung estado ng pagnenegosyo ngayon sa ating ekonomiya. Diyan lamang po kayo. Magbabalik pa ang KNV News. Everyone is welcome to Park Here. Professional Academic Review Center, or simply PARC, is committed to providing high-quality review to aspiring professionals here and abroad. PARC is known for its comprehensive and high-quality review programs for licensure examinations for professional teachers, criminologist licensure examinations, nurse licensure examinations, midwife licensure examinations, and civil service examinations. PARC is the gateway to your dream career. Park your idea of a good life while taking the best review at the center near you.
The Review Center has a growing list of branches to choose from, where you can park your career goal. Park on the right way for your brighter future. A journey of 1,000 miles begins with just a step. Trust your hopes, not fears. Put your dreams up to the test. Always give your best shot. You'll come out on top for sure. You will be victorious no matter what the score. Set your goals, step to the plate. It's time to give your all. When knocked down, just embrace it. Get back on your feet, stand tall. No one said this would be easy, but it's time to make the call. To give your dreams a chance, you must believe and set them free. You'll be victorious. Okay, muli po, magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Live pa rin po tayo dito sa SOR TV Philippines. Kasama pa rin po ang ating special na kaibigan na bisita ngayong gabing ito, si Sir Steward Pantilaga. Okay, pag-usapan po natin yung dynamics ng pagnenegosyo sa ating bansa sa ngayon. 2026, bagsakang ekonomiya, mataas ang bilihin, mataas ang presyo ng produktong petrolyo. Do you think it's okay to open up a business right now na o mahirap? Ang hirap sagutin, ha? Mm. Sa ngayon, napakahirap, sir, eh. Mm. Alam mo, honestly, Kasi yung timing mo noong 2016 eh. yes. And then 2014, tapos nagkaroon ng pandemic. Although mahirap din yung time ng pandemic. Because of the uncertainty. Yes. Parang kailan pa tayo babalik sa normal, di Oh, ba? nag-reset yun, eh. Mm. Kahit Bitcoin, lahat, mga stocks, nag-reset yun. Pero opportunity sa akin. Mm. Opportunity yun kasi parang pero sa ngayon parang nahirapan ako. Nahirapan ako sagutin tong question na to. Mhm. Pangalawa, mahirap yung gobyerno ngayon. Mm. Alam mo, honestly, itong taon na to, pinadisplay lahat sa amin kasi makmak na mga penalty ang kapag hindi mo ma-dismiss. Mm. Wala yata ang perang gobyerno ngayon. Naubos. Mahirap, sir. Pero what do you mean? I-compare natin. In previous administration, gano'ng kadali magnegosyo compared to this administration? Ayun. Kahit pandemic time, nababayaran kami on time. Nababayaran yung mga contractor na sinasuplayan namin. Mm. Kasi mabilis, pag sinabi, bayaran nyo yan. Ngayon, parang hirap. Nahirap sila collection. Okay. Sabi mo nga, parang walang pera, no? Well, kasi may nakita lang ako video recently, di ba? Yung sa Bahrain ba yun? Marami sa malita. Di ba sa abroad, may humihinging tulong na OFW, sinabi mismo nung opisyalis nung bansang yon. Mm. Walang perang binapadalang Maynila. Ay, oo, grabe yun. Uminit ulo ko doon, sir, sa ganong... Ngayon, Kasi naranasan ko OFW, eh. kaya nga, well, how do you feel as a taxpayer, as a businessman na nagbabayad ng tamang buwis at dumadaan sa legal na pamamaraan para makapagnegosyo? How do you feel na ganito yung nababalita mo? Ngayon, naaasar ako sa gobyerno. Naaasar ako na nanginayang ako sa mga taxes na binibigay namin monthly. Mhm. Nire-remit namin. Kahit yung panahon ng pandemic, sabi ko, kahit daan-daan libo yon, wala ako. Sa puso ko, hindi ako pagkaroon ng damot or naramdaman na ano. Kasi sabi ko, in the small way na makatulong ako sa bansa ako. Mhm. Hindi ako takot na magtulong, mag-remit ng ganito, eksakto. Mhm. Kasi may napupuntahan. Mhm. Ngayon, pag magbibigay ka, magre-remit ka ng tama, minsan habulin ka pa, tapos parang they ask for more. Mhm.
Kanya-kanya silang kurakot, nakakasar. Okay. Mababatrip ka. Eto, As negosyante. Bigyan kita ng example na lang. Noong time ni PRRD, may 100 million pesos na allowance or regular na pondo ang isang ospital. Ano ba? Philippine General Hospital Yes, ba yun? PGH. Yes, PGH. PGH, ano? Ngayon wala na ito. So, just imagine yung lengths o yung dami ng natutulungan ng ganung halaga ng pera sa mga taong hirap na hirap sa buhay at walang Yes. pampa-ospital. Ngayon wala na. Actually, ito yung experience ko eh. 2009, namatay yung misis ko sa General Hospital. Kasi nga walang budgets. Pero sa panahon ni PRD, ang daming may mga budget na-accommodate nila. Ngayon, pumunta ka sa mga public hospital, nakakaawa ang kalagayan ng mga kababayan natin. Saan napunta ang pera? Every month naman kami nagre-remit. Yun yung sentimento sa as a businessman na parang masama ang loob ko. Sana nga magkaano na. Sana may mga hospital na. Ganun ba? Oo. Hindi, pero seriously, saan tayo nagkamali? Tayong mga Pilipino. Saan ba tayo nagkamali? Nabudol tayo. Ako honestly nabudol ako eh. Okay, nabudol ka. So, does it mean na tama sa lahat ng mga sinabi ni former President Digong, tama siya? Yun, tama talaga. Kasi si Inday, yun na matigas ang ulo ni Inday. Sobrang tigas ang ulo ni Inday kasi nga, sa Bisaya, pinalabi niya yung nahiyasa sa kaibigan niya. Hindi niya sinunod yung tatay niya. Moral lesson, you must obey your parents. Sabi nga ng Ephesians 6:1, children, obey your parents because they know. Kasi at saka may blessing. Tingnan mo, nagkalitsi-litsi yung bansa natin. Because sometimes matigas ang ulo. Yun lang. Pero ako naniniwala naman ako, sir, na destiny yan eh. It has to happen. Yeah. Kailangan niyang gaano man kapait itong pangyayaring ito, para kailangan mangyari para matuto tayong lahat ng mga Pilipino. Exactly. Yun ang tinitingnan Yes. kong lighter side. And we must value yung legacy na ginawa ng isang tao na pilit kinrampol. Alam mo, honestly, during that time, being OFW, they are proud kahit anong bansa. Sa ngayon, kaya Okay. Hindi, I feel it. Uh-huh. Kasi OFW ako eh. OFW po ako eh. So, So, ramdam ko na nakakahiya yung gobyerno natin ngayon. well, sabi nga nila, no, may mga times na shinare sa social media na kapag in-interview tayo, yung mga kababayan natin sa abroad, Philippines, flood control projects ka. At, alam na nila, no? Kasi lumalabas din sa international news. Well, do you think we still have a chance sa 2028? Yes. Ito ang ating paghahandaan. Kumbaga, sabi ni PRRD nga, di ba? A day of reckoning. Tandaan natin ang nangyayari sa bansa natin. Hanggang tiis lang ba tayo? Hanggang forever na to? Para sa akin, it's a no na. Ang dami kong mga negosyante, mayayaman talaga, nag-contribute. Sabi niya, ang sama ng loob nila. So, dapat matututo na tayo. Yeah, okay. Meron dating sinusulong ng dating Pangulong Duterte. Ito yung federalismo. What do you think about federalism? Actually, it is good in federalism kasi kumbaga parang, for example, isang lugar, mabibigyan nila kung anong potential sa lugar na yon. And their own budgets also para makikita nila kung ano ipopokus nila. Ngayon, umaasa na lang sa gobyerno eh. Hindi naman nakakarating. Anong asahan mo? So kasi, Palakasan. sa mga kababayan natin let me reintroduce yung federalism na ina-adhikain before ni dating Pangulong Duterte. No? Hindi na, kasi kasalukuyan po nasa unitary system po tayo ngayon na ang sentro ng pondo ng gobyerno ay nasa Metro Manila.
kapag sa federal form of government, may kanya-kanya ng pondo, may kanya-kanya ng parang kanya-kanyang bansa na ang bawat estado. Kagaya po sa Amerika, kanya-kanyang batas, kanya-kanyang estado, kanya-kanyang form of government. So kung ang national costume para sa mga Tagalog ay barong, sa Mindanao yung kasuotan ng mga ethnics, sa mga Muslim, sa Ifugao ganoon din. So magkakaiba po tayo kung may same-sex marriage sa Luzon, baka sa Visayas wala. So magkakaiba tayo kung ang sinusunod na batas dito sa Luzon at Visayas ay yung ating batas talaga, no? Pero sa mga parts ng Mindanao, baka Sharia law ang sinusunod. So magkakaiba po ito, mga kababayan. Ito po yung sinusulong dati ni Pangulong Duterte. Ngayon, bilang taga Mindanao, do you think this is a perfect fit para sa kultura ng mga Pilipino, itong federal form of government? Ako naniniwala ako bilang Mindanaoan, it is perfect for us. For example, yung sa Bukidnon, ang daming tribes doon eh. Actually, nagkagaya-gaya na lang yung mga festivals. Doon nag-original yun eh. Ang pinaka-original ng mga festival, Iloilo, Dinagyang, at saka yung sa Cebu. Tapos Kaamulan. Doon na-preserve namin yung aming cultures. At saka dapat, ang katulad nung, ang yaman ng Bukidnon. Malaki ang export ng Del Monte at saka mga saging. Pero ang taxes saan napunta? Dito Sa sa Maynila. Ayun na nga yun eh. Halimbawa, ito yung binibigay na example ni Dr. Steve Esteban. Kasi si Dr. Steve Esteban, ang aming founder, kasama ni PRD before, sa pag-iikot sa buong Pilipinas to introduce itong federalism. Ito yung kanyang example. Sa Bacolod, ang negosyo ay asukal, tubo, di ba? Pero ang Bacolod, hindi kumikita doon. Ang kumikita Makati dahil nasa Makati yung opisina. Di ba? Pero once na federal na tayo, kung ano yung asset ng iyong or pinagkakakitaan ng iyong lugar, sa iyo na yon at kayo na lang ay magko-contribute ng bahagya sa national government. Na ang saklaw na lang ng presidente ay police at foreign affairs. Right? So, kumbaga, bawat estado, kunyari, state of Mindanao, may sarili na kayong presidente doon. Mayroon ng sariling senador. Hindi ang saya. Wala Uwi na ako doon. di ba? Ngayon gusto ko Di ba? Kung ano yung inyong assets doon or yung inyong pinagmamalaki, yun ang inyong palalaguhin. Ayun. So, dapat ba talaga federal na tayo? Kasi unang-una, halos lahat ng mga mauunlad na bansa, federal form na eh. Yung mahihirap na bansa, kagaya ng Pilipinas, yan. Unitary pa rin. Nakasentro pa rin tayo. Naglulumuhod sa Kongreso. Ayuda Nation. Oo. Ayun. That's the reason why hindi ka makakontra sa House Speaker mo eh. Kasi kundi wala kang pondo. Pag hindi nyo in-impeach yung Vice Presidente, wala kayong pondo. Pag in-impeach nyo, meron kayong 150 million pesos. Diba? So ngayon, as a Filipino, kailangan ba tanggapin na lang natin na si PRRD hindi na makakauwi? Kasi I really don't think na pakakawalan ba yan ng ICC. Milagro na lang ng Diyos siguro yun na makauwi pa siya dito. Kasi una-una, hindi pa kawalan ng ICC yan. Kasi the only thing, siya na lang yung nahawakan ng kaso ng ICC. Mayroon silang warrant kila Donald Trump, kila Putin. Hindi naman nila pwede i-implement yun. At saka first, sa Asian, mostly mga African countries lang. Ngayon lang sila nakahawak ng bigatin, di ba? So, kumbaga, ang mata ng buong mundo nakatingin doon. At saka number one ng PRRD, yung Europe, European nation. So, isa din yun. So, masama loob ko sa ganun talaga. Sabi nga ni VP Sara, kung tayo malulungkot lang, wala rin namang ma-resolve ito. Nandiyan na yan. So, kailangan na natin na ipagdasal na malay mo, baka mayroong himala. Or really, for me, Sir Stewart, baka naman may purpose ng Diyos. This is an eye-opener for us, Filipinos, to love our country more.
Actually, there is a lesson learned talaga. Number one, we must value for those people who love their countries. Talagang, alam mo ang Pilipino, minsan kasi madali makalimot eh. Alam mo, during the time sa panahon ni PRRD, kahit madaling araw, sa amin, ang daming mga squatter palibot doon. Ang daming mga adikin. Kahit nung puntahan natin, dami-dami sa kalsada. Sa panahon ni PRRD, behave yung mga tao, yung police, yung mga military. Well, mataas yung moral nila. Because they give value. Sa ngayon, ang hirap. Well, Kanya-kanya silang bulsa. well, tama ka dyan, minsan, dapat maalala natin, walang perfect na government. Yes, yes. Of course, ang panahon ni Tatay Digong is not perfect. May little corruption. Pero, in the past 30 years, yun ang pinaka-the best na nakita ko. Ako na itong nagsasabi, bilang nasa gobyerno ako for 17 years, at naka-4 na presidente na rin ako, mula kay GMA, Pinoy, PRRD, at ngayon kay BBM. The best was 2016 to 2022. And para sa segundahan ito ng isang negosyante kagaya mo, it means na naramdaman natin ito. Diba? Naramdaman natin ito Yes, ng 6 years. And we're hoping na magtutuloy-tuloy ito. Anyway, hanggang dito na lang ang oras natin, Sir Stewart. Thank you so Ang much. ating panawagan sa ating mga kababayan, lalo na ngayon, may mga naglalabas sa mga fake news. Alam naman natin may mga ibang agenda. Hindi natin alam kung sino yung paniniwalaan natin. Ang inyo pong mensahe, pagdating sa pagmamahal sa ating bayan. Actually, patuloy natin panalangin yung ating bansa. Wala na tayong choice. Ito na yung ating bansang sinilangan. Ito na rin tayo mamamatay. Kumbaga, mahalin natin to. Pag-pray natin that God will expose more corrupt officials and they will be mapinalay sila, madala sa court, ma-bring forth ang judgment. Pangalawa, gawa natin sa ating mga sarili na gumawa na tayong kabutihan. Kung nga yung negosyante ka, mag-remit tayo ng maayos para sa kababayan natin. Tapos next time, maging maingat na tayo sa ating pagpili ng ating mga officials. No? Gantihan natin sila sa 2028. Well, ganito na lang. Kasi ganito Malapit-lapit na rin naman yun. Pinaikot-ikot pa mo lahat ng bagay. Sabi nga ni Senator Peter Cayetano, talunin nyo na lang sa 2028 kung kaya nyo. Kung patas lang naman. Kasi hindi naman pwedeng isa lang ang masusunod o kayo lang ang masusunod. Democracy tayo eh. Yes. Yung nakararami, yung masusunod, hindi yung authoritarian rule. Ayaw nyo nga sa authoritarian rule, di ba? Dahil liberal kayo eh. Pero parang gusto nyo, kayo lang masunod eh. Di ba? Ano sanabi ni Risa Ontiveros? Magbigay naman ng chance to others. Depende sa amin yan, kami buboto eh. Depende sa amin yan. Kung ikaw ang buboto namin, bigo. Democracy ito eh. Kami ang pipili. Ang problema, yung nakararaming pumipili, nilalait nyo, sinasabihan nyo ng mga bobo, walang kwenta, mga DDS, ganyan. Pero sa totoo lang, kami ang nasusunod. Kaya sa 2028, Bawi tayo. mawi tayo, kami rin po ang masusunod. Yes. Anyway, maraming salamat po sa pagsama nyo sa amin. Shoutout natin. Okay na ba mag-shoutout? Go ahead, sir, yung mga nais natin batiin dyan. Yes, Yan Gonzales from Bukidnon and may kapatid Marian Bolbes. Thank you kay Nakoray. Thank you sa lahat-lahat ng mga suporta sa ating mga roping masters. Salamat sa kay Zach, nagsama sa akin, sa lahat ng mga supporters. Ma'am Lalaine of Labiswal, we love you so much, Ma'am Lalaine and your group. At sa lahat ng mga sa service you channel, sa lahat ng mga nag-share, nag-like, nag-comment dito sa na to, sa tag kay Sir Audrey. Thank you so much, sir. Maraming salamat, Sir Stewart. Naging instant commentator ako dito. Akala mo, ganun lang ang guesting dito, ha? Susunod, partner na kita dito. Again, nakasama po natin ang very inspiring na negosyante na mapagmahal din sa bayan. Nakasama po natin Sir Stewart Fandilaga. Maraming salamat po at God bless. Diyan lamang po kayo at magbabalik pa ang KMV News sa ating pong pagbabalik. Kakapanin naman po natin yung ating mga kababayan sa Hong Kong. Diyan lamang po kayo.